Hi guys! Welcome to my vlog, Sunny Solar TV. So for today's video, ayan, gagawa po tayo ng actual tutorial ng ating solar setup. So, ito, dahil tapos na po to, mas maganda, ito na po yung ituro ko po sa inyo para makita nyo po ng actual base kung paano ko po siya sinetup with safety parameters. So, bilang isang solarista or nag-i-install ng solar guys, is napakadaling mag-setup. Pero napakabigat ng responsibility kasi kapag mali po yung nagawa natin sa system, is possible na magkaroon tayo ng problema tulad ng pagkasunog ng system kasi delikado na po ang solar kasi DC current na po to, direct current na po. Kapag umapoy na po yung battery na yan, is napakahirap na po yan awatin. So paano yun mag-aapoy? So kapag nagkaroon tayo ng short circuit, kaya napaka-importante nang meron tayong mga circuit breaker na ginagamit at tama yung pagsukat po natin. So, yung video po natin is gagawin po natin dalawang part, yung capacity and then kung paano ko siya sinet up, kung paano ko ginawa na in proper computation yung ating circuit breaker. So, simulan na po natin guys. Ayan, so for today's video, ayan, magsimula na nga po tayo sa ating tutorial. So ito yung aking SCC na MPPT na SNRE na 40 ampere. Ayan. So ito po yung ating connection, no. So sabi ng iba, may nagtuturo dyan ng ibang vlog, nagbablog ng solar na walang circuit breaker. So wag po nating gagayahin yon. Dapat always safety first. Kasi ang nakataya po dito is buhay at ari-arian. So, gamit po tayo ng DC SPD. So, paano po natin malaman na yung kakabit natin na circuit breaker na MCB is DC. So, ito po yung symbol ng DC. Yan, tuturo ko po sa inyo. Ayan. So, 500 volts. So, mapansin nyo po, meron siyang straight line tapos dot, dot, dot. So, ibig sabihin po niyan is DC po yan. Kapag nakita nyo po yung symbol na yan, is DC po yan, no? Ayan, so gamit po tayo ng circuit breaker para laging safe yung ating isi-set up. So, dapat meron tayo sa battery from SCC, tapos from panel to SCC, tapos gamit po tayo ng surge protection device. Ayan. So, yan lang po yung pag-connect natin, tapos gamit po tayo ng number 25 na wire kasi kahit number 16 pwede na dahil upgradable nga to kaya ginawa kong number 25. Ayan, so dito po ako nagkamali, no? So mas mabuti na maging mismo tayo na umaamin tayo sa pagkakamali natin ng setup. So dahil yung aking mindset is for upgrade kaya pati yung aking circuit breaker is niready ko na rin for upgrade para hindi na po ako bibili para makatipid. Pero wag niyo pong gagayahin yan kasi mali po yan. So mamaya, itatama po natin yan kung ano ba yung proper sizings ng dapat na circuit breaker na nakakabit po dito sa aking setup. So babaguhin ko po ito, no? At hindi ko rin po papatagalin. Mas gusto ko kasi is naka-align po ako sa PEC. So ito po ako, no? So nag-aaral po ako ng electrical, no? Ayan, kaya meron po ako na electrical layout and estimate na libro. Ayan, kasi mas mabuti na napag-aaralan po natin na base po tayo sa libro. Ayan, kasi napakahirap minsan na kumuha ng tutorial dun sa mga vlog, no? So, ako minabuti ko po talaga na pag-aralan po natin yung system, no? So, gamit po tayo ng watt wheel. Ayan. So, nandito po yan, no, sa page 6. So, aralin po natin to. Kasi ito po yung talagang kailangan natin kung gusto nating matuto ng electrical. Ayan. So dahil nagsusunog po ako ng kilay, kaya meron po akong libro. And then mga tips and idea for information drive. So kapag may solar panel po kayo, is huwag nyo pong puputulin yun mga MC4 niya. Kasi ang mangyayari,
void po yung inyong warranty. So may nakita po ako na vlog na pinutol po yan, na itinuturo niya, huwag nyo pong gagayahin yun kasi mali po yun. So dapat may mga appropriate rin po tayong gamit tulad po ng ayan, crimper, at napaka-importante po nito, meron tayo na ayan, ammeter and digital tester. So ayan po yung aking setup, no.